ganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, alauna ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan Pilipinas ang oras, 9 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita! Rapido, hataw, balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita! Mga malalaking balita, hataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Welcome sa inyong palatuntunan ng Rapido Hataw Balita at narito na ang ating headlines. Bagyong Quiapo, lumakas pa habang papalapit sa extreme Northern Luzon. Pasok sa ilang lugar, kinansila na. Sona speech ni Pangulong Marcos tapos na pero pwede pang magbago ayon sa Malacanang. Barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR muling binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Marcos administration hindi namimili ng ipakukulong sa flood control
iskandal ayon sa NBI. BIR nagay naman ng 22.71 bilyong pisong tax evasion case laban sa SunWest Corporation na pag-aari ni Zaldico. Irrelevant questions ng ilang senator judge magpapabagal sa impeachment trial ayon kay Senador Lacson. At malawakang kilos protesta kasado na sa SONA. Binansagan na pork barrel scam queen Napoles, isang dating undersecretary ng DAR. Na-convict na Sandigan Bayan sa kasong malversation. At motorsiklo na aksidente, 2 ang patay sa Pangasinan. Yan ang ating headlines at narito na ang ulo ng mga balita. Muli, magandang hapon Pilipinas. At muli kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Ray Sipan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dito muna tayo sa kalagayan ng ating panahon. Bagya pang lumakas ang bagyong Quiapo habang papalapit sa extreme o dulong hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 135 kilometro mula sa silangan ng Apari, Cagayan. Paglain nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at bugsong aabot na hanggang sa 70 kilometro bawat oras. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong Quiapo, pakanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Nakataas ang signal number 2 sa probinsya ng Batanes. Gayun din sa northern portion ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Vizcaya, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, gayon din sa Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at central portions ng Aurora. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng lumapit pa ang tropical storm Quiapo sa probinsya ng Cagayan ngayong hapon bago mag-landfall sa Babuyan Islands hanggang mamayang gabi. Inaasahan din ang lalo pang paglakas ng bagyo hanggang sa umabot ito sa severe tropical storm category habang kumikilos pahilaga o hilagang kanluran. Lalabas naman ito sa PAR o Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Samantala naman, kansilado po ang klase sa private and public schools dahil naman sa masamang panahon, dala po ng bagyong Quiapo at Habagat ngayon pong Biyernes sa mga sumusunod na mga lugar. Diyan po sa may likuan baay sa Abra, Pagudpod sa Ilocos Norte, Lingayen, Pangasinan, maging sa General Trias City sa Cavite, Libmanan, Camarines Sur, bayan po ng Bugasong, Antique, maging sa Jordan o Jordan, Guimaras, sa Igbaras, Iloilo. Mga bayan po sa Negros Occidental tulad po ng Bacolod City, Kawayan, Don Salvador, Benedicto, Enrique, Magalona, maging sa Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Silay City, Talisay City at maging sa Valladolid. Gayon din sa buong lalawigan po ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, sa Pigkawayan at Pikit sa Cotabato, buong lalawigan ng Sultan Kudarat, maging sa Banga, South Cotabato. At sa huling monitoring nga po ng Pag-asa, magdadala nga po ng pagulan ng bagyong Quiapo at Habagat sa ilang panig ng ating bansa. Nanawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng rally na protekta ng kanilang anay mula sa mga maring manggulo sa sona ng presidente sa araw ng Lunes. Ito ang binagyan din ni Nartates kasunod ng kumpirmasyong may 3 ng grupo ang nabigyan ng permito pang magprograma sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa July 27. Ayon sa mga grupong ito ay ang
bagong alyansang Makabayan, Sanlakas at grupong Better Brighter. Hindi pa kasama rito ang mga patuloy na ina-assess ng Quezon City Government, pati na rin ang pasasalamat event ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang 112th anniversary na marindag sa mga galing sa labas ng Metro Manila. Tatapatan din ito ng higit 21,000 pulis at traffic management personnel ng MMDA. Mamayang alas 5 na nga po itataas na ng NCRPO ang full alert status para sa seguridad ng talumpati ng presidente sa araw ng Lunes. Samantala, pinagana na ho ng pambansang pulisya ang Disaster Response and Incident Management Team ng pulisya sa Northern Luzon at iba pang lugar na maring maapektuhan ng bagyong Quiapo. Ipinagutos po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang paunang paglalagay po ng mga search and rescue personnel, mga rubber boat, mga high clearance vehicle at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga komunidad na madali daw pong bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Hanya kung naka-full alert naman ng NCRPO para sa zona, matili namang naka-heightened alert ng mga Police Regional Office sa daraanan ho ng bagyo para agad na makatugon sakaling kailanganin ng mga lokal na pamalaan. Standby Marinlet Narciso, standby paring Raymond Paas. Tiniyak ni Senador Pampilo Ping Lacson na hindi magugutom ang mga miyembro ng defense team habang sila ay nasa Senado para sa impeachment trial. Kasunod dito ng kahilingan ni Vice President Sara Duterte na magdala ng sariling caterer para sa defense team at Senado ang magbabayad para sa naturang serbisyo. Ayon kay Lacson, labag sa Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act ang kahilingan ng Vice Presidente dahil may sarili ng accredited caterer ang Senado na napili sa pamamagitan ng competitive bidding at sila magpapakain sa prosecution, defense at lahat ng mga staff na may kinalaman sa impeachment trial. Sabi ni Lacson, sa ngayon ay mayroon na pang 22.6 million pesos na hindi nagagastos mula sa 2025 budget para sa impeachment trial na gagamitin para sa pagkain ng lahat ng mga opisyal na tungkulin sa impeachment gaya ng prosecution at defense team. 22.6 million pesos sa pagkain pa lang yan. Yun. Samantala, hindi raw po obligasyon ng Senado na balikatin ang gastusin ng catering para sa depensa o prosecution sa impeachment trial. Ayon po kay House Prosecutor Terry Ridon, may sari-sariling institutional budgets ang defense and prosecution panels sa paglahok sa proceedings. Kaya ang request ni VP Sara na gastusan ng impeachment court ang kanilang napiling caterer ay posibleng maging dahilan pa ng procurement complaint. Gayunpaman, mas makabubutihan niya ng Senado nang sumagot at maghayag ng kanilang posisyon sa naturang kahilingan ng pangalawang Pangulo. Labas tayo ng ating impilan, Pangulong Marcos tapos nang sulatin ang kanyang talumpati sa SONA sa Lunes pero pwede pa rin magbago hanggang sa mismong araw ng SONA. Ibalita mo yan, RH number 14, Maring Let Narciso. Maring Let, gaano katagal ang tinataya aabutin ang talumpati ng presidente sa Lunes? Romel, tinitiyak daw na hindi masyadong mahaba pero hindi rin naman masyadong maiksi. Nagbigay nga ng patikim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalaman ng talumpati sa kanyang State of the Nation address sa Lunes. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi ni Pangulong Marcos na dahil ang SONA ay report ng Pangulo tungkol sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA, titiyakin niyang malalaman ng publiko ang kanilang mga nagawa. Partikular na binanggit nito ang naging pagtugon ng administrasyon sa mga hamong dulot ng tinawag nitong external forces. Sa tanong kung tatalakayin rin ba nito ang tungkol sa isyu ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA, sagot ng Presidente, abangan ang susunod na kabanata. Ayon sa Pangulo, tapos na niyang sulatin ang kabuuan ng talumpati. Pero pwede pa rin anya itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's.
Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Samantala, irrelevant questions ng ilang senador o senator judge nagpapabagal daw po sa BP Sara impeachment trial ayon po kay Senador Ping Lacson. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Mismong mga senator judges na nagpapabagal sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil sa mga irrelevant questions sa ilang senador o mga tanong na wala namang kinalaman sa impeachment. Deklarasyon ito ni Senador Panfilo Ping Lacson pagkatapos ng siyam na trial days. Sabi ni Lacson, kahit nagbawas na ng testigo ang panig ng prosecution, ay mabagal pa rin ang takbo dahil sa pagtatanong ng mga senador na labas sa usapin ng impeachment. Kalimitan ay mga personal itong hinaing o paniniwala ng isang senator judge. Kung minsan ay dahil sa bugso ng damdamin niya ilan na sa kanila, ang hindi nakakahalata na kumikiling na sila sa depensa at prosecution. Pinagbibigyan lamang sila ni Presiding Officer Chis Escudero para magtanong kaya't nasa kanila ng pumili ng itatanong. Mungkahin ni Lacson, magpatawag lagi sila Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero ng all senators caucus upang ito ipag-usapan. Mahalaga na bawat isa sa kanila ay napapalahanan na dapat ay manatiling impartial dahil kung ang mga isinisingit na mga issues ay personal at malayo sa issue ng impeachment, ay hindi lamang ang mga senador ang nababanas, kundi pati ang ating mga kababayan na sumusubaybay. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. House Speaker B, kumpiyansang mapapili ng Kamara ang momentum sa mga priority legislations. Ibalita mo yan. RH number 12, Manang Milky, Reguna. Manang Milky. Romel at Ray, pananatilihin ng Kamara ang momentum para maisulong ang mga nalalabing priority legislation ng Marcos Jr. administration. Ito ang tiniyak ni House Speaker Faustino D. III sa nalalapit na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Ayon kay D, tiwala siya na magagampanan din ng Senado ang kanilang responsibilidad sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng mga batas habang ginagampanan ang kanilang constitutional duty bilang isang impeachment court. Tiniyak ni D ang buong kooperasyon sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. Samantala, ongoing ang mga last-minute physical preparations sa Batasan Pambansa Complex para sa nalalapit na SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Noong Miyerkules, pinangunahan na niyang House Speaker ang final run-through sa plenary hall kabilang pagtiyak sa maayos na accommodation sa lahat ng mga bibisita at dadalo sa SONA. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Pilipinas at Japan. Tinalakay daw po sa bilateral meeting ang South China Sea at suporta sa Armed Forces of the Philippines. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Laman ng pagpupulong ng Pilipinas at Japan sa bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN 2026 Foreign Ministers Meeting at related meeting sa Pasay City ay ang sitwasyon sa South China Sea, ang pagpapalawig ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific at ang kooperasyon sa pagitan ng Japan Self-Defense Forces at ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Itong napag-usapan ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu na dumalo sa ASEAN-related foreign ministers meetings. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, nais ang Japan na mas pagtibayin pa ang bilateral relationship nito sa Pilipinas sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership upang makamit ang isang updated na Free and Open Indo-Pacific o FOIP. Nagpalitan rin ng diplomatic notes sina Secretary Lazaro at Minister Motegi sa hiwalay naman na pagpupulong para sa entry into force ng agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of the Philippines concerning reciprocal provision of supplies and services between the Self-Defense Forces of Japan and the Armed Forces of the Philippines o tinatawag ring Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Ang ACSA isang bilateral military logistics na kasunduan na nilagdaan noong January 15, 2025 na siyang maglalatag ng mga alituntunin para sa palitan at tax-free na probisyon ng pagkain, fuel, ammunition at transport services
services para sa kahandaan ng dalawang puwersa, lalo na sa panahon ng sakuna o kalamidad. Kasabay ng naturang pagpupulong ang ika-70th anniversary ng normalization ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kung saan nagkasundo ang dalawang panig na mas pagtibayin pa ang paikipagtulungan at kooperasyon sa larangan ng trade at investment at people-to-people exchanges. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Malawakang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa zona ni Pangulong Marcos sa Lunes. Kasado na din. Ibalita mo yan RH number 5, Val Gonzalez. Val. Val Gonzalez. Pagsisimula ng pumosisyon ang iba't ibang mga grupo na susugod sa kaba ng Commonwealth Avenue para magsagawa ng kilos protesta. Sa press conference ng grupong bayan at iba pang kasamahang organisasyon ay inilahad na nilang gagawing pagkilos sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, maging ang ibibida at ibabalandrang LPG na The Puppet at ang The Puppet and the Master Puppet na mayroong mukha ni na PBBM of US President Donald Trump ay tinatapos na rin ng grupo. Kabilang sa bitbit na issue ng grupo ang pagkondina sa mataas na singil sa kuryente, pagbasura sa oil deregulation law at ang matagal na nilang panawagang pagtanggal sa VAT at excise tax sa langis, panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon at iba pang isyong pambayan. Samantala sa panig naman ng MMDA at Quezon City LGU, hinihimok ang mga motorista na dumaan sa mga tinakdang alternatibong ruta sa Lunes upang maiwasan ang abalang dulot ng inaasahang matinding traffic sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang mga pangunahing langsangan malapit sa House of Representatives. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala naman, atin mo nang alamin ang update mula kay Edniel Paro sa zona ng Sambayanan. Isasabay daw po ng White Ribbon Movement sa zona ni Pangulong BBM. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Paro sa Edniel. Movement at Inter-Religious Leaders Council for National Transformation ng publiko lumaok sa zona ng Sambayanan sa Lunes, Hulyo 27. Pero ayon kay Father Tony Labiao, isa sa mga sinulo ng White Ribbon Movement, hindi sila magkakasa ng sarili o hiwalay na rally kasabay ng talumpati ng presidente. Sa halip, kinakalampag ilang taong bayan na sumama sa mga kasado pang pagtitipon ng iba't ibang progresibong grupo na iisa ang parawagan sa pamahalaan. Ito ay ang papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon, ipasa ang totoong anti-political dynasty bill at reforma sa party list system. Pakinggan natin si Father Tony Labiao. Bawiin ang nakaw na yaman at unahin ang pambansang budget at unahin sa pambansang budget ang kapakanan ng mamamayan. Ipasa ang may ngiping anti-dynasty law, hindi yung fake anti-dynasty law. Ayusin ang sistemang party list at magpatupad ng makabuluhang reforma at sistema. Ginawa ng religious groups itong panawagan sa isang pulong balitaan sa lungsod ng San Juan ngayong araw na sinaksihan din ng labor leaders na sina Calio de Guzman at Luke Espiritu. Sabi ni Father Labiao sa DZRH News, marami sa mga suportado nilang protesta isasagawa mismo sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kapatid sa Philippine National Police at tatlong grupo ang nabigyan ng permit upang magsagawa ng aktibidad sa nabanggit na lugar. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Indonesia siniguro ang suporta sa COA o coal supply ng Pilipinas sa gitna ng bagong export rule. Ibalita mo yan RH number 15, Giselle Ricaport. Giselle. Kay Ronald, siniguro ng Indonesia ang suporta sa full supply ng Pilipinas sa kabila ng bago nitong patakaran sa pag-iyon. Kasunod ito ang Secretary sa Arta Indonesia na nag-reported ng dalawa. Indonesia bilang strategic energy partner sa pangunahing
Naku, Miss Giselle, nawawala ka ha? Babalikan ka namin, promise. Samantala naman, sa ating pa rin po mga balita, ikalimang zona ni Pangulong BBM, abay sinasabi na budol lamang daw ayon sa ilang grupo ng mga kababaihan. Ating alamin sa report ni RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina. Lakay Ray, budol umano ang ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay giniit ng grupo ng iba't ibang sektor ng kababaihan sa kanilang ikinasang Chilus Protestos sa Nandiyo, Maynila ngayong araw. Kaugnayan ang nalalapit na ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes, July 27. Pinangunahan ng grupong Gabela ang protesta para ipanawagan ang pananagutan ng administrasyon hinggil sa patuloy na krisis sa ekonomiya, kabuhayan, talamak na korupsyon at patuloy na pag-atake sa karapatan, partikular na ng mga kababaihan. Git ng mga ito, wala na silang inaasahan pa sa mga panibagong iuulat at ipapangako ng Pangulo. Pakinggan natin. Yan ng mga mamamayan. Budol ang ikalimang sonang ipopronounce ni BBM sa darating na July 27. Wala kaming aasahan sa kanya, maging ang kanyang mga senador, ang kanyang mga kongresista, ang kanyang economic managers, dahil sa aming lakas at pagsama-sama makakamit ang tunay na sahod, nakabubuhay na sahod, trabaho para sa amin at pagkilala sa aming karapatan bilang mga manggagawa. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, sa una. Balikan natin si Giselle Ricafort. Giselle? Lakay Ronald, siniguro ng Indonesia yung suporta sa coal supply ng Pilipinas sa kabila ng bagong patakaran sa pag-export ngayon. Kasunod ito ng serye ng high-level meeting ni Energy Secretary Sharon Garin sa Jakarta, Indonesia na layong isulong yung mas malawak na energy cooperation ng dalawang nasyon. Sa pulong idiniin ng DOE Secretary ang papel ng Indonesia bilang strategic energy partner at pangunahing kinagaangkatan natin ng uding. Humingi rin ng paglilinaw ang delegasyon sa bagong export framework ng Indonesia upang masiguro yung power stability, affordability at umiiral na commercial arrangement. Kinupirma ni Coordinating Minister Hartato at Vice Minister Tanjong para ito doon sa pagpapahusay ng transparency at traceability yung bagong inisyatiba ng kanilang gobyerno sa pag-aangkat o pag-export ng uding. Kasabay nito yung pagkilala sa kahalagahan na masiguro yung matatag na supply ng uling ng kanilang mga partner economy na umaasa rito para sa power generation at iba pang damit. Hindi nila intensyon ng bagong patakaran ng Indonesia na maantala yung coal supply kundi upang mapahusay lamang yung transparency sa coal transaction. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala naman, ating pong alamin ang update report mula kay Noche Kakas. Higit daw po sa 1 milyong pisong halaga daw po ng shabu at kush marijuana, abay nasabat. Isa ho ang naaresto sa isang bypass operation sa Parañaque City. Report mula kay RH27 Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Romel nabingwit sa patibong ng pulisya ang lalaking hinihinalang drug pusher sa lungsod ng Parañaque sa isang bypass operation sa isang parking lot sa Doña Soledad, Barangay Don Bosco. Isa ang arestadong si alias Michael, 30 anyos, na kumagat sa pain ng mga operatiba. Aabot sa 1.4 milyong piso ang halaga ng shabu at marijuana kush. Matagal nang target ang suspect sa illegal drugs activities nito na ngayon ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RH27, Luchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dayuhan naman ay tinuturong sangkot sa pagnanakaw sa isang hotel sa Quezon City, arestado. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kuya Romel, dahil doon sa bilis na koordinasyon ng NCRPO tungkol doon sa isang nakawan sa hotel sa Quezon City, agad kumilo sa mga tauhan na nagresulta ito ng ganang pag-aresto sa isang dayuhan
na mabilis na nabawi ang mga ninakaw na gamit at ilang makaraan lamang ilang minuto matapos ang insidente. Bandang alas 11 nang maganap ang insidente, ang kamuning PNP ang inatasang magsagawa ng follow-up operation na kinaresto na isang 36 years old Palestinian national sa isang hotel na matatagpuan dito sa Kamban ng Timog Avenue, Tomas Morato Avenue sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Naharap ngayon ang suspect sa reklamong theft, pagnanakaw sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code. Ang nabawing bag ay naglalaman ng mahigit 5,000 piso, mga kolekta sa hotel at isang bakanting cash box. Lumalabas din sa pagsusuri ng NCRPOs na sa record. Ang suspect may ilang nakaraang kaso na o krimen na ginawa sa ROCA system ng PNP, kabilang na nga estafa, dispossession, resistance at disobedience to a person and authority order agent at using a facetious name at counseling through name. Inunti pa rin ng verification ng PNP na pagkakaroon ng binibining o nakabinbing warrant of arrest para sa kasong theft na inisyu ng Metropolitan Trial Court sa Taguig City na Branch 74 noong pang May 19, 2026. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa GCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas, ang oras alas 2:38. Hello, Washi!